We're live. So, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga tropang 5'9". Ayan. Yung mga magigiting na sumasabak, no? Nagbibigay ng serbisyo sa larangan ng kagwardyahan. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Okay, so ngayon ay May 21, 2024. Philippine Standard Time. 10:00 hours o alas 10 ng gabi. At ito, nag-live tayo upang magbibigay muli ng isang talakayan. Para sa lahat, actually, hindi lang ito para sa tropang 5'9", bagkus para sa lahat. Lalong-lalo na yung mga nagbibigay ng serbisyo o naglilingkod. Yan. Sa mga kanilang customer o parokyano. Sapagkat ang topic natin ngayon ay customer service. Yan. So, serbisyong paglilingkod. Ayan. So, ito, ang scope ng ating presentation ay magbibigay tayo ng konting introduction relative to the subject matter. Then the definition of customer service, the general roles and considerations. Then number 4 is the best learning na dapat nating malaman and best practices. Actually, ito na yung ating ginagawa habang tayo ay nasa trabaho. Then, yung old school about customer service kasi may tinatawag palang 10 Commandments of Public Relations. Ayan. And then, the summary. Pero titignan natin, isisingit natin dito yung telephone and radio courtesy and etiquette. Kung may oras pa tayo. Then huli yung summary. Ayan. So, napaka-importante ang subject matter natin na ito, yung paksa natin. Sapagkat ito ay applicable sa lahat na nagbibigay ng serbisyo o naglilingkod sa kanilang mga taong pinaglilingkuran. Ayan. So, napakahirap magsilbi. Diba? Napakahirap maglingkod. No? Paano natin isinasagawa yung ating trabaho? Diba? Na naglilingkod din tayo ng maayos at mahusay. Ayan. So, ito ngayon yung ating tatalakayin. Now, sa profession ng security o tropang 5'9", ay may common na objective na ginagawa when it comes to customer service. Ayan. Yung habang isinasagawa nila o ipinapatupad nila yung mga polisiya at batas na dapat nilang ipatupad sa isang kumpanya kung saan sila nakatalaga, ay siyempre ina-apply nila itong customer service upang maging maayos, mahusay ang kanilang serbisyong paglilingkod. So, napakahirap. Although ang customer service na ito, yung paglilingkod na ito, sa ating mga customer ay kanya-kanyang application. Depende yan sa nature o sitwasyon ng kumpanya na ating pinagsisilbihan. Kasama na dyan yung business operations at ang kanyang content. In other words, magkakaiba ang application. Iba ang customer service sa industrial plant, iba ang customer service sa mga mining industry, iba din ang customer service sa mga mall o mga public. Di ba? Mga pampublikong establishment.
iba din ang customer service sa mga high-end. Yan. So, iba din ang customer service sa school, sa mga school. Mas lalong iba ang customer service sa mga hospital. Kasi napakahirap daw sa mga hospital. Kasi paano mo applyan ng magandang customer service? Yung dying na pasyente mo, di ba? Yung magulo na ng utak na pasyente mo, paano mo sila paglilingkuran? So, anyway, maraming paraan dyan at nakadepende kung ano yung customer service na gusto na ipa-implement ng iyong kumpanyang pinaglilingkuran. Ayan. Pero ang common objective natin dito is habang ipinapatupad natin yung mga batas at pulisiya na dapat nating ipapatupad ay, di ba, a-applyan natin ito ng mahusay at maayos na customer service. Di ba? Para maganda ang impression, di ba, sa ating mga customer o parokyano. Now, and speaking of customer, as we go on with the discussion, malalaman natin kung sino-sino yung mga customer natin. So, unahin muna natin ang definition. Ayan. Ano ba ang definition ng customer service? No, ang number one na keyword dito is performance measurement daw. Dito daw natin nasusukat, di ba, ang level ng ating paglilingkod sa ating mga parokyano o customer sa ating trabaho. Ayan. Kaya, performance measurement. Okay? And then, the other keyword is customer service is an art. Shout out sa ating mga viewers dyan. Kung sino man kayo, baka pwede mag-comment lang kayo dyan sa chat box para kayo naman ay aking mababalikan. No? Lalong-lalo na kung kagaya ko kayong vlogger. Ayan. So, balik tayo. No? Is an art. And when we say art, no, ito ay science. At kung sinasabi nating science ay may procedure na sinusunod sa pag-implement. So, napakahirap pala, no? Dahil may procedure na isinasagawa. At ang objective nito is kailangan mapasaya natin, no? Pag ikaw ay naglilingkod, kailangan mapasaya mo yung mga taong pinagsisilbihan mo at pinaglilingkuran mo. Di ba? Pag uwi nila, kailangan sila ay masaya. At walang ibang rason kung sila ay babalik kundi dahil maganda ang iyong pag-aasikaso sa kanila. Kaya nga nakalagay dito ng definition is an art of sending your customers away in a happy and positive manner and bringing them back to you without condition and reservation. So, napakahirap, no? Dito pa lang, ang hirap ng isipin, no? Napakahirap pa lang isagawa ang serbisyong paglilingkod sa ating mga taong pinagsisilbihan o pinaglilingkuran, no? Kaya ang sinasabi din nila na customer service is a customer care. Diba? Paano natin pangalagaan ang ating mga parokyano habang sila ay pinaglilingkuran. Ayan, so napakahirap pala. Mahirap mag-alaga at maglingkod. Okay, another definition. Ang customer service daw ay isang, actually marami kasi ito, pag ikaw ay salesman, dapat product knowledge. Pero kung ikaw ay security, di ba? O yung ikaw yung taong nagsisilbi o naglilingkod, ang pinopromote mo dyan is yung service. Kaya nga ang customer service is a service knowledge. Yan. Yung knowledge mo na yan, yung kaalaman mo na yan, ay dapat mong hasain in order to become skills towards expertise or mastery. Ayan. No, so yung kaalaman natin, kailangan nating hasain para maging kasanayan patungo sa kadalubhasaan. So napakahirap pala. No, skills pala ang customer service. That's why may saying na sinasabi that sometimes
cultured is better than educated. Ayan. In other words, ang customer service ay hindi nakukuha sa pinag-aralan ng isang tao, bagkus, di ba? Nakukuha ito sa kanyang kasanayan. Kasi yung knowledge mo kasi dyan, yun yung sinasanay mo. No? Kaya nagiging expertise. At hindi ka dapat makontento doon sa tatlong yon. Kasi sabi nga nila, dapat dagdagan yung knowledge, skills, and expertise na yan, dagdagan daw ng attitude. Pero para sa akin, attitude is good. Pero para sa akin, mas maganda na ang idagdag natin dyan is your personality. Di ba? Kasi hindi mo magagawa yon kung wala kang tamang personality. Take note that personality is the sum total of all traits. Di ba? Mga katangian na dapat taglayin ng isang tao o taong naglilingkod. Yan. So, kahit meron kang kaalaman, meron kang skills, expert ka sa larangan ng iyong trabaho o customer service, pag hindi mo naman sinamahan ng tamang pag-uugali at katangian, then I don't think na ikaw ay magiging successful. Yan, kaya napakahalaga na itong tatlong bagay na ito, sasamahan natin ng tamang personality. Again, personality is the sum total of all traits. Ayan, yung kalupunan lahat ng mga katangian, magagandang katangian na dapat taglayin ng isang manggagawa o isang taong naglilingkod. Okay. Now, dito na tayo sa general rules and considerations. No? But I preferred, marami to, but I preferred to discuss dalawa lang, no? Na kailangan nating tandaan. Number one, no? Habang tayo ay naglilingkod sa ating mga customer, di ba? Sa pagsasagawa natin ng ating mga mandato sa trabaho, dapat daw lagi tayong nakangiti. Ayan, sa security personnel, since we are frontliners, dapat daw tayo ay laging nakangiti. Ayan. Paano ba ngumiti? No, take note. No, dapat yung ngiting totoo, hindi yung ngiting aso. Ayan, kasi pag ngiting aso, ang aso daw, pag ngumingiti ay nangangagat paglikod mo. So, and then, maayos na ngiti, kailangan sabayan mo ng maayos o matamis na tingin. Ayan, di ba? Mag-establish ka ng eye-to-eye contact. Di ba? Yung matamis na tingin. Huwag yung malagkit na tingin para hindi ka pag-iisipan ng hindi maganda. And, sabayan mo ito ng body language. Ayan. Yan daw yung mahalaga na gawin natin habang tayo ay naglilingkod sa ating mga customer. Tandaan din natin na hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang customer. May mga dalawang pagkakataon na hindi tama. No? Hindi natin dapat paniwalaan yung kasabihang customer is always right. No? May mga pagkakataon na hindi tama ang customer. Ano yon? No, pag ang customer, habang nasa loob ng kumpanyang pinaglilingkuran natin ay sila ay nakagawa ng krimen o mga paglabag sa batas ng ating bansa. No? Dapat yun, di ba, iproseso sila kung ano yung nararapat. No? Applyan pa rin natin sila ng customer service gaya ng pagiging magalang, pero siyempre, kung kailangan natin silang i-accost o huliin, ay dapat natin silang huliin. Okay? Pangalawa, na pagkakataon na hindi tama yung customer, kapag sila ay gumawa ng labag din sa polisiya at interes ng kumpanya na ating pinaglilingkuran. Di ba? Pag kinukumpetensya nila yung ating kumpanya, of course, hindi rin sila dapat pagbibigyan. Dapat
kakausapin natin sila, no, at isasangguni sa pamunuan, no, ng ating kumpanya na pinaglilingkuran, at kung ano yung desisyon sa kanilang ginawa ay yun ang i-implement natin. Di ba? Hindi sila ang masusunod, no? Lalong-lalo na kung yung binayulit nila is yung, di ba, labag sa security protocols ng kumpanya. Siyempre may mga dapat din, may mga trade secrets din kasi ang mga kumpanya na dapat pangalagaan. So hindi sila dapat mananaig doon. No, yun yung number 2, no, na tandaan natin. Now, dito na tayo. Ang oras na ba? 10:20. Dito na tayo sa best learning and best practices na dapat natin malaman sa ating subject matter. Okay, gaya ng sinabi natin kanina, ang application ng customer service kasi ay depende rin sa content. No, depende sa laman ng establishmento. Bagamat siyempre personnel ang pinagsisilbihan natin, pero depende, di ba? Kaya sabi nga dito, may clients management, clients employees, agency management, mga bisita, mga empleyado, mga government representatives, kasamahan natin na gwardiya, kung ikaw ay gwardiya, yung publiko, kung nasa loob tayo ng mall, at saka yung mga violators, yan, ina-applyan natin ng customer service yan. No, ang lagi lang tandaan natin dito is, mag-ingat tayo, no, sa client management kasi may mga may-ari ng company na hindi mo lang masaluduhan o hindi mo lang mabati, kinaumagahan tanggal ka na. Doon pumapasok yung sinasabi natin na cultured sometimes is better than educated. No? Mga sad stories lang kasi ito sa larangan ng kagwardyahan na na-experience natin. Kaya, siyempre kailangan mag-ingat din tayo. Pero, basta ang tandaan natin dito, lahat ng tao na nakapalibot sa atin habang nasa trabaho tayo ay ina-applyan natin yan ng customer service. Shout out sa 4 na milyon na nariyan. No? Maraming salamat. No, 5 milyon na. Diba? Sa inyong pagsuporta sa aking live. Thank you for tuning in. And if can be, you can just comment in our chat box para mabalikan ko kayo. Yan. Pagkatapos ng aking live. Okay. Again, thank you. Shout out to all. Okay. Now, pag tayo ay taong naglilingkod sa ating mga customer, of course, they are expecting much to us. Di ba? Bilang tagapagsilbi nila. Ayan. So, ang unang naisip nila dyan is we are all professional. Tayo ay mga professional na tagapagsilbi. Ayan. Lalong-lalo na sa ito nga sa ating profesyon bilang security personnel dahil tayo nga ay frontliner. Ayan. Now, para maibigay natin o ma-address natin yung expectation nila sa atin, ay kailangan bilang tagapaglingkod nga ay kailangan i-feel natin that we are a professional person. And how could we do it? Paano natin gagawin? No? Number 1 lang naman dyan is, of course, kailangan kilalanin natin ang sarili natin. Let us know ourselves and our job as well. Kailangan kilalanin natin yun. Kasi pag nakilala natin yung sarili natin at nakilala natin yung trabaho natin, ay siyempre mataas yung level ng confidence natin. Di ba? We are self-reliant, magiging self-confidence tayo, pati yung disiplina natin at kung paano natin i-control ang ating sarili habang nagsisilbi sa mga tao na yan na ating pinagsisilbihan. Di ba? So, yun yung number 1 para ma-feel natin na tayo ay professional. And another thing that we should do is, of course, yung mind-setting natin and yung acceptance natin no tungkol sa trabaho natin ay kailangan nandyan no para
full blast yung ating pagsisilbi. No, in security provision sa larangan ng kagwardyahan, sometimes may mga pumapasok kasi ang security kasi minsan ginagamit lang yan as a stepping stone. Yung mga nakapag-aral ng mga engineers, mga criminologists na ang purpose nila is mag-i-engineer, purpose nila is magpupulis. No, in the meantime, habang hindi pa nila nakukuha yung mga objectives nila, ay nagugwardya sila. No? Yun ang problema. Kaya ang iniisip nila, hindi naman ako magugwardya lifetime, magpupulis naman ako. So yung acceptance nila doon sa trabaho nila ay hindi full blast. Kaya apektado ang kanilang serbisyong paglilingkod. No? And that is reality. Kaya nga sinasabi natin, pinapayo natin sa mga tao natin na in the meantime na nandito ka, tinanggap mo yung security profession, then you must accept it. No? Tanggapin mo yung mindsetting mo, ibibigay mo so that you can work, no, without condition and reservation, at magagawa mo yung trabaho mo ng maayos at mahusay. Yan, no? Yan dapat yung gagawin natin para ma-feel natin na tayo ay professional. Now, para maipakita naman natin sa kanila, no, para makita nila na tayo ay professional, di ba? No? How to look like a professional, number one na gagawin natin is yung operational readiness natin. Tamang bihis, tamang porma. Then, hindi lang yun. No, hindi lang tayo makontento sa personal appearance. Dapat nasa tamang kaalaman din tayo. Kasi napakahirap na maganda yung porma natin, mga galaw ng katawan natin, and yet, hindi naman natin nasasagot yung mga taman. Take note that security practitioners are frontliners. No, malaki ang expectation nila sa atin. No, na tayo ay may kaalaman pag meron silang tinatanong, lalo pag tayo ay na-assign sa mga malls. No, siyempre, nagre-rely sila sa mga security. Ayan. No, pero how to look like a professional, tamang bihis at tamang porma. Yun lang yun. Then, yung susunod, paano tayo makipag-usap ng profesional sa ating mga taong pinaglilingkuran at pinagsisilbihan sa ating workplace? Of course, madali lang naman yun, no? Tandaan lang natin at gawin natin yung mga magic phrases, magic words na tinatawag. Ano-ano bang mga yon? No, by calling yung mga taong pinagsisilbihan natin ng Sir, Ma'am, Mr., Miss, di ba? Please, excuse me po. Thank you, welcome, come in. Yan yung mga pero ang pinaka-common dyan is laging may po at opo para maipakita natin yung politeness natin. No, tayo ay magalang. But of course, take note again and again, yung mga pagsasalita natin ng mga maaayos na salita ay sabayan natin ng tamang body language at yung eye-to-eye contact. Napaka-importante yun. Kasi kung wala ka naman sa tamang body language, bumabati ka, wala ka naman sa tamang eye-to-eye contact, bumabati ka, something yun na minsan nakaka-insulto sa ating mga customer. Binabati mo, hindi mo tinitignan, no? Something foul na hindi naman natin dapat gawin, no? Lalong-lalo na tayo na nagsisilbi. Di ba? Paano natin ipapakita na sila ay pinamahalaga sa atin? Kung binabati natin sila, hindi naman natin sila tinitignan. Di ba? Hindi naman angkop yung galaw ng ating katawan. So, hindi yon advisable na gagawin natin. Then, paano natin ipapakita na tayo ay umaaksyon, no, at nagtatrabaho bilang isang profesional na naglilingkod? Di ba? Kagaya niyan, professional na security. Di ba? Simple lang yon, no? Kailangang alam natin yung trabaho natin. Again, balik tayo, no? Tamang kaalaman, hakasain natin yon para magiging kasanayan, no, tungo sa kadalubhasaan. Ganun lang yon, no? Know yourself, know your functions and duties. Din ang paglilingkod, kailangang mabilis, kailangang patas. Dapat nandyan yung aksyon, no? Pero hindi mo kakalimutan na
you must do it in a friendly manner. Kaya nandyan pa rin yung pagkamagalang, yung paggamit ng mga magagalang na salita, lalong-lalo na yung po at opo. Now, may mga way naman na kailangan natin magsalita ng maayos, pero depende kasi yan sa nature ng ating work. Pag na-assign ka as information center, na-assign ka as concierge, siyempre iba yung tono ng pananalita mo dyan. No? Pero sa security kasi, commanding voice tayo dapat. Pero huwag nating alisin yung pagkamagalang. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Now, pagdating naman sa pagbati, no? Kasi kailangan tayong bumati pagpasok pa lang. Minsan may mga spills dyan na tinatawag. Yung iba, simple na sumasaludo, simple na good morning sir, good morning ma'am. Yung iba nagbabaw, yung iba hinahawakan pa yung kanilang mga dibdib. Kasi depende yan sa spills ng ating company na pinaglilingkuran. Pero ang pinaka-basic dyan is, siyempre, pag pumasok yung ating customer, di ba? I-welcome natin sila at babatiin sila, di ba? Nang come in. Ganun lang kasimple yun. Then, minsan nag-execute pa tayo ng maayos na saludo. Yan, no? Those are ways, no, in greeting our customers. Okay. Now, dito naman tayo, paano natin i-handle yung complaint ng mga customers in case na tayo ay maka-encounter. No? Number 1, no, kailangang i-assist mo kaagad, size up the situation, no? Kung yung customer mo ay simple lang, banayad ang pagsasalita, nagko-complain, of course, pakitaan mo mo siya ng magandang trato. No, pagkamagalang, then kunin mo kung ano yung complaint. Pero, pag ikaw kasi ay security, hindi mo dapat i-divert yung attention mo doon. Pagkatapos mo siyang asikasuhin, natural i-endorse mo siya doon sa officer mo para siya yung mag-aasikaso. Otherwise, yun naman yung kanyang trabaho. Kasi pag ikaw ang nag-asikaso, definitely mawawalan ka ng focus doon sa trabaho mo. Yan. No, ang tandaan lang natin dyan, hindi natin dapat sinasabatan, yung sumasabat tayo sa customer, no, that is no, never answering back, no, lalong-lalo na kung yung customer natin ay Armalite ang bunganga, nandyan na yan, ratrat na ng ratrat, of course, bigyan mo siya ng atensyon, pay attention ka, pero antayin mo muna na matapos siyang magsalita, kumalma bago ka pumasok, no? At siyempre, pag pumasok ka, banayad, pagkikipag-usap, makiusap ng maayos at alamin yung problema. Then, ganun din. I-endorse mo din siya sa officer mo pag humupa na yung sitwasyon. Now, kung maka-encounter naman kayo sa loob ng mall ng complaint, no, ang pinaka-iiwasan nyo dyan is yung dadami ang OC0. Kasi ang customer usually yan, pag nagko-complain, pag dumadami na ang audience, lumalakas ang loob. Di ba? Kaya ang best effort na gagawin dyan is to invite him inside the security office para mawala yung mga usisiro. And at least, mapunta siya sa disadvantage na pwesto, na location. No, mawawala siya sa comfort zone niya at doon pwede nyo namang kausapin siya ng masinsinan. Ganun lang kasimple yun. But of course, kailangan kunin natin ng maayos kung ano yung complaint at i-address natin ng maayos kung kaya natin. Kung wala sa level natin, endorse natin siya sa ating kliyente o sa top management at sila ang magde-decide kung ano yung dapat gawin. But of course, yung customer natin na nagko-complain, entitled siya na masabihan. Hindi natin sinasabi sa kanya no, lahat ng usapin tungkol sa kanyang complaint. Dapat malaman niya. Yan. Para sa ganun, ma-feel niya na siya ay inasikaso natin. Ganun lang naman kasimple yun. Of course, depende pa rin kasi sa nature ng complaint niyan. Kasi may mga nagko-complaint naman na kung tutuusin sila naman ang may kasalanan. But then, siyempre, i-apply pa rin natin. Kung nagko-complaint sila na nakagawa sila ng labag sa batas ng Pilipinas o labag sa polisiya ng company, siyempre, iba yung method natin dyan, yung approach kung paano natin i-address.
But then, huwag natin kalilimutan yung pinaka-basic na habang inaasikaso natin yung complainant, of course, pay attention to them, to him, to her, kung babae, di ba? Huwag magpa-intimidate, huwag mairita, di ba? Mag-establish ng eye-to-eye contact, magandang facial expression, magandang body language, dalaw ng katawan at laging nakangiti. Ayan, kasi may nagagawa rin kahit paano kasi nangitin, nakakahupayan ng galit. No, lalong-lalo na yung customer natin is mababaw yung kanyang di ba? Makukuha natin ang kanyang atensyon, of course, mahuhupa. Kung galit man yan, siyempre, mawawala yon at magiging cooperative siya sa atin habang siya ay inaasikaso. And then, kailangan lagi tayong magalang at patience. Yung patience natin, kailangan, no? Pati yung compose, no? We must compose under all conditions. Hindi tayo basta-basta napoprovoke. Baka naman mamaya sinabi ng sapakin tayo, inunahan natin na sinapak. No, that's a taboo. Diba? Kung sabihin man niyang sapakin tayo o pinoprovoke tayo, dapat yung patience natin, pagtiyagaan natin siya. Otherwise, yun naman yung trabaho natin. No? Kasi kaya nga importante yung acceptance, no? Na kung ito na yung trabaho mo, i-accept mo sa sarili mo, tanggapin mo at panindigan mo. Ganun lang kasimple yun. Shout out to all you guys. Thank you for tuning in. Just registered in the chat box so that I could get back on you, to you, after my live. So, thank you. Okay, so, dito naman tayo, no? Things that must never do, no? And handling our customers or during our interaction with our customers, no? I call this never 5. Yan, tawag ko dito, no? Number 1, never answer back rudely to a customer no matter what they do or say. Yan, pag tayo ay pinagsasabihan ng di maganda, okay lang, no, just take it. No, take that as a challenge that you need to address. Ganun lang kasimple yun. Need to address and overcome. Otherwise, failure to do that, siyempre magkakaroon kayo ng problema. Then, never make bad facial expression against your customers. Never show a bad body language. Importante yun. Kailangan tama yung facial expression natin, tama yung body language natin. At huwag nating sasabihin na hindi ko alam. We must never answer or say, I don't know. No, kasi, siyempre, nagsisilbi pa tayo. Anong silbi nating, anong kwenta na tayo ay taong tagapaglingkod o nagsisilbi sa kanila pag hindi naman natin alam? Of course, there are so many ways na sasabihin natin sa customer natin o sagutin natin sila na without saying to them, no, or without answering them na hindi natin alam. Maraming bagay yun. Diskarte lang yun. Ask your officers. Then never curse, say bad words, threaten, no, that is a taboo or mortal sin in customer service. No, huwag tayong manakot. And then the last one is never judge a person on how they look or dress. No? May mga sad experience tayo dyan, no, lalong-lalo na sa mall, na minsan because of dress code policy, minsan yung naka-short, hindi na natin pinapapasok without knowing na super yaman pala. Ganun lang talaga ng forma niya. So, never judge a person on how they look or dress. No? Yun yung bottom line ng yan, na kailangan nating i-consider din kasi napakahirap na pag-isipan natin yung tao na ganun yung personality niya dahil lang sa itsura niya, no? Hindi tama yun. Okay. And remember that public, no, or yung mga taong pinaglilingkuran natin, talagang ang feeling nila pag nasa loob sila ng ating company na pinaglilingkuran, of course, they are an important person. Di ba?
They are expecting that all occupants in the establishment are public relations oriented. No? They are thinking that always welcome sila. And ina-assume nila, nandun yung presumption or assumption nila na peaceful, di ba? At secured ang environment na kanilang pinasukan. Yan. No, yung mga bagay-bagay din na kailangan natin malaman. Of course, kasi kung malaki ang expectation, malaki yung expectation nila sa atin, ay kailangan palitan din natin yung tamang paglilingkod at pagsisilbi. Okay. So, ayan. No, ito yung nabanggit natin kanina na 10 Commandments of Public Relations. Yan. Number 1 is speak to people. Yan. Sabi nga dito, there is nothing as nice as cheerful of greeting. Yan. No, pag nakipag-usap ka, kailangang magalang lang. No? Maayos at mahusay. Then, smile to people. Napag-usapan na natin to kanina. No? It takes 65 muscles to frown. Only 15 to smile. Sabi niya nga, no? Pero ang importante dyan, pag nginitian mo yung tao, yung customer mo, tandaan mo, no? Yung ngiting totoo, hindi ngiting aso. Ulitin natin. Kasi ang ngiting aso, pag ngumiti, siyempre nangangagat yan pag likod mo. And then, huwag tayong, it is a taboo na tawagin natin yung mga kasamahan natin, lalong-lalo na yung mga customer natin ng hoy, hi. Di ba? Kailangan kung kilala natin sila, tawagin natin sila ng pangalan. Or we can call them sir, ma'am. Yun, ganun lang kasimple yun. Then of course, pag tayo ay nagsisilbi at naglilingkod sa ating mga customer, kailangang friendly tayo at helpful. Yung tutulong tayo sa kanila without condition or reservation. Tutulong tayo dahil yun yung trabaho natin, yun yung kailangan nating gawin. No? Hindi yung tutulong tayo dahil sa pira or whatsoever. Hindi dapat ganun. No? Kailangang ginagawa natin yun dahil yun yung mandato ng ating trabaho. Then be sincere and honest. Di ba? Of course, kung gusto mo maraming kaibigan, di ba? Napakahalaga yun. No? Dapat friendly ka and honest ka. No? At mas masarap maraming kaibigan doon sa workplace mo. No, ang hirap. No, although, siyempre, kung kaibigan mo na sila, no, it doesn't mean na excuse na sila kung ano man yung policy, no, or patakaran na ipinapatupad mo. Hindi naman sa ganun. Basta trabaho lang, walang personalan. But of course, mas masayang magtrabaho sa loob ng workplace pag yung mga katrabaho mo ay kaibigan mo o kasundo mo. Okay? Then, be considerate with the feeling of others. Di ba? Kailangan importante din yun. Then, be thoughtful of the opinion of others. No? Yan. So, kailangan tandaan din natin yun. And, yung last, take all the opportunity to be of service to others. No? Yun yung paglilingkod. No? There are so many ways na maglingkod. No, lahat ng diskarte, approaches, methods that you should do, then it's okay to do it. No, for as long as that daanin mo siya, di ba, sa magagalang na pamamaraan. Kasi yun naman yung kailangang gawin. Ayan. So yun yung 10 Commandments of public relations, no? So again, no? Tandaan lang natin na napakahirap, no? Napakahirap magsilbi at maglingkod, lalong-lalo na kung meron kang ini-implement na batas at patakaran, no? Doon sa taong iyong pinaglilingkuran, no? It is easier na magsilbi ka, di ba? Na magdi-deliver ka lang ng serbisyo doon sa mga taong pinaglilingkuran mo. Like yung mga taong gobyerno,
No, kasi yun naman yung kanilang mandato magsilbi. No, pero sa trabaho ng security guard na kailangan mong magsilbi at kailangan mong i-implement ang batas na nakaatang sa'yo, of course, napakahirap yun. No, kaya kailangan talaga ang customer service, no, hindi lang tayo makontento sa ating kaalaman, no, kailangan nating sasanayin yon para maging expertise. And take note, ang skills kasi ay hindi ay hindi nakukuha yan sa libro. 'Di ba? Ang kaalaman nakukuha mo yan sa libro, no? Plus yung experience mo. But your skills hindi na nakukuha yan, no? Kasi ang skills talagang batay na yan sa actual na karanasan mo kasi doon ka na nahuhubog at nasasanay. Pag nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ng mga challenges, ng mga mistakes, of course, doon ka nahuhubog. Ayan. And while practicing yan, habang hinuhubog mo yung sarili mo, magiging dalubhasa ka na, magiging expert ka na sa trabaho mo. But of course, huwag kaligtaan, no? Na kahit ikaw na ay eksperto, no, huwag kaligtaan, huwag alisin yung tamang personality, tamang pagkatao kasi napakahalaga yun. Pag hindi mo magawa yun, you are nothing. Walang saysay. Kasi kailangan talagang sabayan ng mga magagandang katangian, no? There are so many traits na dapat taglayin ng isang taong naglilingkod, no? At siyempre dapat yun yung alamin natin at isagawa natin. Okay? So anyway, that's all. Yan yung mga importanteng bagay na ating tinalakay tungkol sa ating subject matter. And hopefully, lahat ng ating viewers, yung mga nanood, and even yung mga manunood pa, kahit paano meron kayong matututunan na lesson. No, ang importante lang dito na gusto kong tandaan ninyo is, hindi tayo dapat makontento. No, kung nalaman na natin, of course, practicein natin, di ba? Kagaya din tayo, that we must practice what we preach. No, ganun din yan. Kung ano yung learning na nakuha nyo, dapat i-practice nyo. At sanayin ninyo at sabayan nga ng tamang personality. Kasi yun yung mahalaga nun. Useless kasi ang learning pag hindi naman natin sinagawa at hindi naman natin hinasa. Okay, so again, no, bago ko tapusin ang aking talakayan, gusto kong magpasalamat sa lahat ng dumalo, lahat nag-tune in, no? May mga tropang foreigner pa na pumasok, no? And thank you to all of you guys. Thank you. Shout out to all. Yung dapat nag-comment para mabalikan, pero it's okay lang, subukan nating i-check, no, kung ano. Then hindi tayo professional na vlogger, hindi rin tayo professional na lecturer, although nagle-lecture tayo kahit sa silong ng mangga, but iba kasi yung magle-lecture pag meron kayong interaction, no? Napakahirap, no? It is very hard to conduct lecture or discussion in front of the camera, no, by your own, no? It's so difficult, but of course kakayanin natin. And we did it because of you guys na pumasok. And again, maraming salamat. Isang mapagpalang araw. Salute to all of you guys. Thank you.